system of leading somebody to the Lord. It's not even maybe the best. It depends upon the circumstance. You need to be good enough in the Bible to be able to deal with each person individually, depending on their need. Some people really feel bad about their sin. And if that's true, then you don't need to spend a lot of time convincing them they're a sinner. Other people think they're doing just fine, and that's when you have to convince them that they need salvation. Ita sa Roma Kapitulo 11, ang Roma usa kini ka libro nga gospel tract. Ug ila binausab nako diri gitawag nato Romans Road. Ang Romans Road dili lang ni siya mao ang pamaagi ug mga bersikulo or libro sa Biblia aron sa pag-share kanila sa kaluwasan sa mga tawo nga wala pa nakadungog sa salvation. Apan tanawon pud nimo kung unsa man ang panginahanglanon sa usa ka tawo sa diha nga ikaw maghatag sa pulong sa Ginoo sa mga tawo nga nagkinahanglan og kaluwasan. Dili na nimo kinahanglanon ipugos sila nga sila usa makasala. Usahay pud na apoy mga tawo pud nga mahimo sila nga sakto lang sila, wala kay sila di kay sila mga kasalang nga tawo. Busa tanaw nimo ang tawo kung asa man ka mobarog, ug tanawon pud nimo kung magamit ba nimong Romans Road dapat kung dili pangita pud laing nga bersikulo sa Biblia nga dinhi Romans Road. Now, back up to chapter 10 just a little bit. Let's make sure where we're all together. Chapter 10, Romans 10, verse 19. But I say, did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. What in the world is that? God told Moses that he would use the Gentiles to provoke or cause the Jew to get closer to God, because they're jealous that the Gentile can have a relationship with God. Gentiles, for a long time, were known for their idolatry, for their wickedness, and they certainly were that. Diri sa Roma Kapitulo 10, versikulo 19, naghisgot ng pulong sa Dios nga ang Ginoo nagsulti kang Moises nga pasiluso niya pangabubuhon niya ang usa ka nasod nga Israel diha sa nasod sa mga Hintil. Aron sa ilahang pagpangububuho o silang pagsilo sa mga Hintil, sila mopaduol pa pag-ayo diha sa Ginoo. Now, atong tanawon ang mga Hintil usa na sila katao nga walay Ginoo, nga tinud ng Ginoo pero nasa lay kaugalingon nga Dios nga ilahang gisimba. But the Jews became very proud of the fact that they didn't have any idols. And that became a point of a problem with them, because they were just, in some cases, they were just as wicked and even more wicked than the Gentiles. But there was such a strife between the Gentile and the Jew that the Jew did not want the Gentile to have any relationship with God. Tungod usab niya na ang mga Hudiyo dili sila gusto nga ang mga Hintil mo simba diha sa Ginoo nga tinuod nga Dios, nabisan pa nga ang mga Hintil nagsimba sila pagalingon nila nga Dios
Apan ang mga Hudiyo nagapanghambog silang kaugalingon nga wala sila Dios. Pero kung tanaw nato usahay pod nga ang mga Hudiyo pod mura pod sila worse pa kaayo sa mga Hintil sa pagbuhat og dautan. Pero atong hibaluan nga mga Hudiyo dili gid sila ganahan nga maka relasyon ang mga Hintil diha sa Ginoo. And it's still that way today. They cannot understand how a Gentile could know God because they think Jews are the only ones, and God made his covenant with Abraham, and unless you're the seed of Abraham, there's no way you can have a relationship with God. Lot of envy, lot of jealousy. Bisan pa karon, ang nagapanghitabo, ang mga Hudiyo dili sila kasabot paunsa man makasimba ako sa kahintil diha sa tinuod nga Dios. Kay sa ilang nahuna, kay ang Ginoo daw nga tinuod para lang ginasa sa ilaha, para lang ginasa sa mga Hudiyo. Usa karon nagsigiya po sila gunahuna, nagpagbangi paunsa man makasimba ako sa kahintil diha sa tinuod nga Ginoo. Verse 19, but I say, did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people. That's you. That's me. We're Gentiles. We don't have a nation respected and recognized by the Lord, by them that are no people, by a foolish nation. That's you. That's me. In the eyes of Israel, and as far as comparison between Israel and Gentiles, we are no people, we are a foolish nation. But God says, I'm going to use that, the Gentiles, and our relationship with the Lord, I'm going to use that to provoke you, to stimulate you, to motivate you to have a better relationship with me. Dira sa bersikulo 19, ang kinigibutang diri nga mga Hintil o usa ka tawo o pinaagi kanila nga dili katawhan o pinaagi kanila sa usa ka buangon nga nasod mo nang Hintil mo nang kita ang mga tao nga misimba diha sa Ginoo ug kita pud nga tao ang gihimong makapasubo o mahimong makasilos ang mga Hudiyo diha sa Ginoo. Dili sila wala sila gituyo sa Ginoo nga ipasilo sila para mapalayo, ipasilo sila sa Ginoo para mapaduol pag-ayo sila diha sa Ginoo. Now this is the place where you have to think. Because who is writing this? Paul is writing this. Who is Paul? Paul is a Jew. A Jew that became a Christian in a personal relationship with God revealing himself to Paul. Who is Paul? Paul is the apostle to the Gentiles. So Paul is an enigma. They can't figure out Paul. And yet Paul is trying to explain this to the people. Now, Paul is writing to to the people in Rome. In Rome, there are Gentiles. In Rome, there are Jews. Don't get the two confused. And I'll show you how that's possible in just a couple verses. Natong tanawon kinsa man nga tao ang nagsulti niini, ang nagsulti niini si Moises, kag kinsa man nga libro nga gibuhat para kini sa mga Hudiyo. Pero atong tanawon ang nagsulat usab niini si Pablo. Si Pablo usa man siya usa ka apostoles, siya usa ka magawali sa mga Hintil. Sa mga Hintil, kanang Hintil kanang mga tao nga walay Dios, kanang mga tao nga nagsimba og Dios, mo nang mga Hintil, mo nang kita. Na kung atong tanawon si Pablo nagawali siya para sa mga Hintil, unya ang mga Hintil niya nga panahon nagkalat.
Bisan asa ka mo adto sa Roma, bisan asa ka mo adto sa Jerusalem, naihinti din ha. O i-extend gid pagkain pasusutik. So, Paul says in verse 20, but Isaiah, New Testament version of Isaiah, but Esaias is very bold and saith, I was found of them that sought me not. That's us. I was made manifest unto them that asked not after me. As a nation, as a people, we did not seek God. Verse 21, but to Israel he saith, all day long have I stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. God's saying, look, I'm using the Gentiles to provoke you to jealousy, to come back to me, to serve me, to love me. And he says, I'm holding out my hands to you. Would you please come and be my people and be my nation? Please accept me. You remember it says, Jesus came unto his own, and his own received him not. That's where we're at with the Jews today. Their Messiah is our Savior. We have a relationship with him, a very good relationship. Our sins are gone. He is our Savior. He is our brother. He is our Father. We have all of these relationships with God, and the Jew is jealous. Tanawan sa bersikulo 20, bersikulo 21, ang gipasabot din ha nga naay mga tao nga wala nangita sa Ginoo pero mao pay nakakita sa Ginoo. Unya katupang usa ka nasod nga ginapugos sa Ginoo ang iyang kagalingon, mao pa tong mga nasod nga wala midawat sa Ginoo. Ang katong wala kay nangita sa Ginoo mo tong mga hintil. Pero mao pa imong toy nakadawat sa Ginoo. Pero kini namugos gyud ang Ginoo sa ilaha, wala gyud gidawat sa Ginoo. Busa ginagamit sa Ginoo ang mga hintil kita ng mga tao para sa pagprovok aron makamata bitaw ang mga Hudiyo nga kung dawaton ang mga hintil na unsa na lang ta, di ba? So mo nang gipasabot sa Ginoo nga ginapasilo sa Ginoo ang nasod sa mga Hudiyo, dili pahawaon, dili ipalayas, dili ipalayo sila sa Ginoo aron ipaduol sila diha sa Ginoo. Aron makamatnon sila kung unsa man ang tinuod nga Ginoo. Unya gigamit ta sa Ginoo, gigamit ang mga hintil aron sa pagpasuko, dili sa pagpasuko aron sa pagsilos diha kanila, mahagit bitaw sila mobalik sila sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahimo siyang usa ka Dios sa usa ka nasod nga sa Hudiyo nga ilahang himo ng Ginoo nga ilahang labaw nga pangulo silang nasod. Now go to chapter 11. It continues. Remember, Paul is writing to Rome, people in Rome, some Jew, some Gentile. He's trying to sort of bring the two together to God. Diri sa Roma, Kapitulo 11, ang iyahang ipasabot dinhi, nagsulat si Pablo para sa duha ka bugtaw, kanang mga hintil ug mga Hudiyo. Unya gipasabot ni Pablo nga gusto niya isahon ang kining duha ka bugtaw aron sa pagsimba diha sa Ginoo, aron sa pagpaduol diha sa Ginoo. Verse 1, I say then, hath God cast away his people? Question mark. God forbid. For I, Paul, for I also am an Israelite, of the seed of Abraham. So, biologically and physically, Paul is a Jew. And Paul has a very strong relationship with the Lord, but it's because of and through the Lord Jesus Christ. Without Jesus Christ,
Paul would have died and gone to hell even though he was a Pharisee of the Pharisees. Hindi ng pulong sa Diyos, kaya ba ang Diyos ba musalikway sa iyang katauhan? Ang tubag niya na, dili Diyon. Ang Ginoo dili musalikway sa iyang katauhan. Asa mo niya ipasabot? Ipasabot niya kini sa mga Hudiyo. Now si Pablo, siya usa ka Hudiyo, apan siya ang gisalikway ni Ginoong Hesukristo. Apan sa diha nga siya nakaplag ni Ginoong Hesukristo, siya nakabato ni sa kaluwasan. So Paul is trying to explain to the Jews and to the Gentiles at the same time who he really is. Now, when Paul accepted Christ as his Savior, did he did he forsake Judaism? Not really. He just embraced Jesus Christ, who is the fulfillment of the law of Judaism. One Jew who became a Christian, he said, I'm a fulfilled Jew. He was a Jew, he accepted Christ. That's what's supposed to happen. But Jews get so caught up in their religion that Messiah becomes an idea instead of a man. And they just can't bring themselves to accept Jesus as the Messiah. Now, si Pablo karon, iyang gina-explain niyang kagalingon sa duha ka klaseng nga tao, sa Hudiyo ug sa mga Hintil. Now, kini si Pablo siya usa ka Hudiyo. Si Pablo siya usa ka Hudiyo, apan nakadawat sa kaluwasan, nakadawat ni Ginoong Hesukristo nga iyang personal nga manluluwas. Unya karon iyang sulay ug explain sa mga Hudiyo kung unsa man ang iyang kaagi karon, kung unsa man ang iyang gitindugan karon. Now, si Pablo sa Hudiyo, pasabot ba sa diha ang iyang gidawat si Jesus nga manluluwas? Iyabang gisalikway ang iyang reliyon nga pagka-Hudiyo? Wala. Hinuon, iyahang ipasaka pa hinuon, iyahang ipasigat o iyahang ipakita nga si Ginoong Hesukristo, mao ang Misaya, si Ginoong Hesukristo, mao na ang manluluwas. Unya, ang mga Hudiyo, sa sobrang ka solid sa ilang pagtuo silang reliyon, ang Misaya o ang manluluwas, nahimo lang idea, nahimo na lang bitaw kanang haka-haka lang bitaw hinuon, imbis nga mahimo nila nga rason nga mudawat sila sa Ginoo, apan ilahang pagka-Hudiyo, ang ilang pagka-religyoso, solid kayo, ang ilahang pagka-doktrina sa Biblia, nagkawala na. Now you have to be real careful here. You, as well as the people that you're going to be ministering to in the future. Because any religion can become such a ritual that the personal relationship goes away and the idea of a relationship with God takes its place. I'll show you. We believe in a personal relationship with Jesus Christ. Okay. I believe that he was a real man, that he was God manifest in the flesh, that he came to earth to manifest God, that he lived a perfect life, that he died on the cross, was buried, and when he rose from the dead, he had a glorified body. Of course, you believe that too. That's what we have in a personal relationship. It's possible for someone like a Catholic or even a Protestant like a Lutheran or an Episcopalian, it's possible for them to embrace and believe all of those things as ideas of religion,
but no personal relationship. The idea of a Savior, the idea of getting your sins forgiven, the idea of someone perfect living a perfect life and coming again as king. And you can go through the procedure and the ritual of that religion for a whole lifetime and die lost and go to hell. Why? Because you never made it personal. Does that make sense? I hope so. Discord kita mahitungod sa kahibalo o sa tradisyon or sa reliyon. Now, sa kita nga pagkakristohanon, natay kahibalo, natay idea nga naay usa ka tawo kaniadto nga si Jesus, siya usa ka tinuod nga tawo, katunga Ginoo, katunga tawo, namatay para sa tuwa, gilubong ug nabanhaw para sa atuwa aron sa pagluwas dinhi kanato. Now kana nga idea nana sa atuwa, kana nga kahibalo nana sa atuwa. Dili lang kana atong gituohan kundi ato pud siyang gidawat nga atong personal nga manluluwas unya kita makadto sa langit tungod kay kita giligpiyuhan sa Ginoo. Mo na kana nga idea nga natay relasyon sa Ginoo. Pero kanang si Jesus namatay gilubong nabanhaw, kana nga pagkahibalo pwede ko na gamiton sa uban nga mga reliyon, pwede ko na gamiton sa Katoliko, pwede gamiton sa uban nga reliyon. Pero gakso na nila, pero wala sila'y itawag nga kaluwasan. Tungod ang ilalang hibaluan nga si Jesus namatay lubong na banhaw, pero wala sila'y relasyon nga gidawat si Jesus nga ilang personal nga manluluwas. Inalang gigamit si Jesus nga mahimong usa ka parte silang reliyon, pero wala na himong parte silang relasyon diya sa Ginoo. Now, that can happen with any religion or church, even right here. The idea of a perfect Bible, God's Word, the idea of the second coming, the rapture, changed in a moment, in the twinkling of an eye. You believe all that, so do I. It's very real. But it's possible to get caught up in that. We sing about it, we teach about it, we preach about it, we may even talk about it among ourselves, but it's not a personal thing, it's a religious idea. Ang kini po na itong mga gipangtunan diri sa Biblia, pwede po natin siya mahimong idea lang, pwede na siya mahimong kagalingon na itong tuo lang or kahibalo lang, pero wala din nato gituuhan pag-ayo sa ato ang kagalingon. Dili kita nahimong parties tong kinabuhi o nahimong relasyon sa atong kinabuhi. For example, mo tawag pag rapture. Ining rapture, usa kini siya nga doktrina nga kuwaon ta sa Ginoo, balik sa diri sa kalibutan, unya mahimo dayon nay mga hitabo. Nahimo kanang doktrina nato, nahimo kanato ng istorya nato. Pero ang problema, imuha ba nang gikinabuhi, imuha bang gituuhan yun na siya nga si Jesus mubalik diri sa kalibutan niya, makuwaon kaniya, or nahimo lang na siyang istorya nga imuhang gituuhan nimo pero wala na imong parte sa imong kinabuhi, nahimo lang idea, nahimo hunahuna nimo sa imong kinabuhi. It's very difficult to get religion out of people. Very difficult. And a lot of people they're comfortable in the things that they've been taught in all their life. And it's very difficult for them to see themselves personally as a sinner and to see Jesus Christ as a real man dying on a real cross, and you must give him your sin and take his righteousness. It's just hard for some people, very difficult for a lot of people to get rid of that religion. That's why probably every Sunday that I've been in this pulpit, I've preached against religion. Why? Because of that right there. Lisod kayo mawala ang hunahuna, lisod kayo mapahawa sa usa ka hunahuna sa usa ka tawo ang kining gihimo nato nga tradisyon. Ang tradisyon naa sa atong tanan.
no, kanang tradisyon no, nakuna na nimo siya mahitungod sa Ginoo pero wala bitaw kay relasyon bitaw sa imong gihunahunaan. Mantod si pasusulti kada wali niya kada Domingo, nagihisgot yun siya mahitungod sa tradisyon or mahitungod sa reliyon. Ang reliyon mo kini siyang nakapababad sa tao diha sa pagduol sa Ginoo tungod kay wala na siya nahimong relasyon pero naa siya tradisyon, naa siya gihimo nga reliyon. Ang kining reliyon nagtuo ka, nakahibalo ka pero wala gyud nimo gikinabuhi sa imong kinabuhi nga unsa man imong natun-an. Nahimo lang bitaw ni nga tuo-tuo pero wala gyud nimo nga relasyon sa imong kinabuhi ang unsa man imong gitun-an. Now look in Romans 11:2. Paul says, God hath not cast away his people, which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying, Lord, they have killed my prophets and digged down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. But what saith the answer of God unto him? Watch it. I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Now, what is he saying? He's saying that God always keeps his covenant with Israel, but he wants a relationship with the Gentiles, so he uses a Jew, Jesus, to establish a relationship with Israel, but that doesn't mean that God doesn't have any longer a relationship with Israel. Now, ang ipasabot din sa bersikulo nga gigamit ang ipasabot sa bersikulo nga ang mga Hudiyo wala gisalikway sa Ginoo. Hangtod karon wala gisalikway sa Ginoo, pero gigamit sa Ginoo ang mga Hintil aron mapakita sa mga Hudiyo nga gusto pagyahapon sa Ginoo nga mahimo silang pusa diha sa Ginoo, pero wala ipasabot sa Biblia nga bisan pag gitawag sa Ginoo ang mga Hintil, ipaduol sa Ginoo ang mga Hintil diha sa iyang tilan, wala ipasabot nga iyahan yung gisalikway o iyahan ipalayo ang iyang katawan ang mga Hudiyo sa iyang tapat. Now that 7,000 in the day of Elijah is called a remnant. A remnant. Look in the next verse, in verse 5. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Now, I told you you'd have to think. When a lady makes a dress or a blouse out of material, she has a pattern, and she puts that pattern on a big piece of material, and she cuts out the material to fit the pattern. She takes the material up and makes her blouse, but what's left? What's left is a remnant. You have to know that word. It'll be on the test. A remnant is the scraps, the leftover. What is left? Now, there is always a remnant concerning the nation of Israel. In Elijah's day, the remnant was 7,000 Jews that were faithful to God, that did not bow the knee to Baal. Panahon ni Elijah na 7,000 ka mga Hudiyo nga wala nagyugbo sa usa ka estatwa ni Baal. Na usa man ning salin. Ang salin usa kini ka sobra o usa kini ka naadinha bitaw. For example ni Pastor Sutek,
nga magbuhag isa ka tila ang usa ka inahan, unya naggunting dayon siya tila para siyang sinina sa iyang dress, unya paggunting niya ang na sobra nga tila mo nang salin. Ang salin mo po nang hulagway sa mga Hudiyo sa diha nga ang Ginoo nagpatigayon or di musulat ni kini nga bersikulo sa panahon ni Elijah, daghan kay mga Hudiyo nangamatay kay wala sila nagyugbo. Daghan pud kaayo mga tao nga nagyugbo diha sa estatwa ni Baal, pero nabalaka si Elijah kay siya lang siguro daw isa, pero mingon ang Ginoo kang Elijah ayaw kabalaka kay naapay 7,000 nga wala niyugbo sa estatwa ni Baal. Unya katong 7,000 gitawag og salin. So there's the nation of Israel, but there's always a small portion that are right with God, follow the Lord. They did not bow the knee to Baal. Now, look on the screen there in Isaiah 1:9. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Do you remember the pictures I showed you of what's left of Sodom and Gomorrah? There's no remnant. There's nothing left. But God always keeps a remnant in the nation of Israel. Sa diha nga ang mga nasod sa Israel like kagubot, wala gyud gipahurot sa Ginoo ang nasod sa Israel. Kada naay kagubot, kada naay mahitabo, naagi gitawag nato og salin. Now, sa panahon sa Isaiah, gibutang dinhi nga naagi salin, ang ginahatag ng Ginoo nga naagi mga tao nga napay mabuhi, gitawag nato og salin. Now, sa panahon sa Sodom and Gomorrah, naay salin ba dito? Walay salin dito. Tanan tao nga namatay dito, patay tanan. Walay salin, walay sobra, walay bitaw yung nakaikyas. Pero ang Ginoo sa diha nga siya naay plano diha sa nasod sa Israel, wala gitawag nga hukton sa Ginoo tanan, naagi salin, naagi sobra, naagi mabilin. Now, so God says, Isaiah said to Israel, if we didn't have a remnant, God would long ago have dispersed us into the world and there would be no Jews. Now, you have to be careful here because we're not Jews. We never will be. Jews are not Gentiles. They never will be. You remember 1 Corinthians chapter 10 and verse 32 says Jew, Gentile, and the church of God. Okay. Paul is a Jew. When he got converted, he didn't become a Gentile. He's still a Jew. But he's true to God through his acceptance of the Messiah, the Lord Jesus Christ. So Paul is the remnant of the Jew today. Now, diri sa Biblia, yung nagpulong sa Ginoo sa Isaiah nga wala gyud gihurot sa Ginoo, kay kung gihurot pa sa Ginoo ang mga tao sa Israel, wala gyud salin karon. Now si Pablo, siya usa ka Hudiyo na ang atong sabton ang Hudiyo dili pwede mahimong hintil. O kita pud nga hintil, wala po tay pag-asa nga mahimong usa ka Hudiyo. Dili gyud ta pwedeng mahimong Hudiyo ug puhon-puhon dili gyapon ta mahimong Hudiyo bisan kung sa buhaton dili ta maingan ang tao. Apan si Pablo, siya usa ka Hudiyo. Apan misalig siya sa Ginoo. Dili pasabot sa diha nga siya usa ka Hudiyo, midawat kang Ginoong Jesucristo nga iyang personal nga manluluwas, dili pasabot nga nahimo na siyang hintil, dili. Himo gyapon siyang Hudiyo ug siya karon ang nahimong salin sa tinuod nga Hudiyo. Now,
God doesn't deal with us like he does with the Jews. In other words, there's no remnant or a promise of a remnant in your family. The apostle family is a huge family, but God never said to the apostle family, there will always be a few apostles. He never made that promise. He never did that with any of the rest of us. But with Jews, with Israel, it's part of the covenant between God and Abraham. And he said, you'll have a lot of children eventually like the stars of heaven. But until that time, there will always be a remnant. Remnant. You have to learn that word. Now, kini gitawag nato nga promise or promise sa usa katawag nato nga pinasahi or salin. Wala na siya gi-promise sa Ginoo sa tanan nga tao, tanan nga mga hintil o tanan nga tao din sa kalibutan. Example lang sa Apostle family, ang Apostle family nasa 12 kabuok ka igsuon, si mama ug papa, pero wala gid butang sa Biblia nga sa kadaghan ninyo na jud gid himuong salin. Wala gid butang sa Biblia. Wala na gibutang din sa Biblia sa matag sa ato pero sa mga Hudiyo, i-explain sa Ginoo nga puhon-puhon mahimong susama kadaghan sa mga bituon pero naagya pong ko'y ipinasahi, naagya pong ko'y himuon nga salin. Now look at the screen. We're studying the remnant. During the captivity in Babylon, you had Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and also Esther and Mordecai. That was part of the remnant. The people that remain faithful to God, they're still Jews, but that was the remnant. God could have wiped them out completely during captivity, or, here's another new word for you, God could have allowed them to assimilate, to be absorbed by the world. They could have changed their religion, they could have just got into business, they could have intermarried, and Jews, what is Jews? We would say today. The Jews have never assimilated. Now, diri sa Biblia, sa captivity nga time, natay gitawag nato nga natay tao dito nga naisalin. Ini si Daniel, si Shadrach, Meshach, si Abednego, naapod si Esther, o naapod si Mordecai. Mga Hudiyo ni sila, nga dili hintil, tinuod yun silang Hudiyo, pero sa panahon nga naikagubot, naagyo'y salin ang manitabo, naagyo'y salin nga mo gawas. Now, kini mga tao, mauning salin sa mga Hudiyo nga wala yun, ni bow down sa mga Diyos, wala pod mi tuo diha sa uban nga mga tao nga nagsakop diha kanila. Now, kining word nga assimilate, or gitawag nato ning masagol, or mahimong masabwag o isagop, wala gini siya nahitabo sa mga Hudiyo. Inoon, ang uban ng mga Hudiyo, nasagol yun sila, pero naagya po gitawag nato nga salin. Now today, 2026, there are 15 million Jews in the world. They're scattered all over the world. There's probably not one country anywhere in the world where there are not some Jews. Some of them are believing Jews. I've met some of them. I went to school with a couple of guys that were Jews, but they got born again in Christ, and they're Christians. They're the church. So the Jews that believe in the Lord Jesus Christ today are the remnant of Israel.
remember the book, Zvi. when the Jews would accuse him of being a traitor, he would say, no, I'm a Complete Jew. That I used the wrong word. Fulfilled, completed Jew. Yeah, when I accepted Christ, I became a complete that's correct. Yeah. Now, diri sa Biblia, diri sa kalibutan, daghan kaayo mga Hudiyo diri sa kalibutan. Pila na ka mga milyon ka mga Hudiyo diri sa kalibutan. Hinoon, pati buong kalibutan bisan asa kang wadto, bisan pag sa Pilipinas, naay Hudiyo diri sa ato sa Pilipinas. Naay nagpuyo diri sa atoa, sa miski sa Amerika, bisan asa nga nasod, bisan asa nga lugar diri sa Pilipinas, diri sa tibuok kalibutan, naay mga Hudiyo. Now, sa diha nga usa ka Hudiyo, mudawat ni Ginoong Jesucristo nga iyahang maluluwas, mahimo siyang tinuod nga Hudiyo. Mahimo siyang tinuod nga salin. Na kung ang usa ka Hudiyo, mudawat ni Ginoong Jesucristo nga iyang maluluwas, mahimo siyang salin sa mga Hudiyo. Kaya siya na ang tinuod nga Hudiyo. Kaya ang tinuod nga Hudiyo, dili lang sa iyang dugo, dili usab sa iyang relasyon taliwala niya sa Ginoo. Naayon sa katao kaniadto, ang pangalan si Zvi, sa dihang nga ginanakop siya, mingon siya nga dili man ka Hudiyo, mingon din siya nga tinuod ko nga Hudiyo. Kaya sa dihang nga usa ka Hudiyo, mutuo ni Ginoong Jesucristo nga iyang maluluwas, mahimo siyang tinuod nga Hudiyo. Now, when you read Joshua and Judges and books like that, some in Deuteronomy, you'll read about the people that lived in Palestine, God's promised land to the Jew. They lived there when the Jews came out of Egypt following Moses, and following Joshua, they went into Palestine that was promised to the Jews. And through Joshua and others that followed him, they fought against and won all of those nations that you read about. And there's a long list: the Perizzites, the Jebusites, the Amorites, the Canaanites, and many others that would be more difficult to repeat. But what happened to all those people today? The Perizzites. Do you know anybody that's a Perizzite, Amorite, Kenite? God allowed them to be obliterated. They're gone. They're gone. They're gone. The only record is what God record of them is what God put in Joshua and Judges. But God never let that happen to the Jew. Sa panahon ni Joshua, diya sa libro sa Judges, sa diha nga si Joshua miadto dito sa lugar sa Palestine, misulong sila dito, niatake sila dito, daghan kay mga kalaban ng ilahang kalaban dito, na mga Jebusites, na Kenites, na ako yung mga Amorites, na yung mga Albinites, daghan kay mga kalaban nila dito. Pero ang problema, sa dihang nagisulong sila sa Ginoo, sa dihang nagisulong sila sa tao sa Ginoo, sa nilang Joshua, tanan tong mga kalaban na mawala. Tanan tong mga kalaban na mawala dito sa ilang lugar. Now, unsa may nahitabo sa ilang mga kalaban, ipangpatay nilang Joshua, pero sa dihang tao sa Ginoo, kanang mga Israel, sa dihang nanay kagubot dito, wala gyud gibutang sa Biblia nga mahurot sila tanan, nagi mahimong salin. Now, look quickly on the board. We're almost done. At the end of captivity, that's 70 years that God took Israel and allowed them to be captive by Babylon. After 70 years, they could go back to Israel. So God raised up Ezra and Nehemiah, and they took a bunch of people back to Israel that were the remnant. Then
it at the first advent of the coming of Jesus Christ. You've got John the Baptist, Anna in the temple, Simeon. These people were looking for the redemption of Israel. They were the remnant of Israel. Many more, but these were named, and you would recognize these names. But God's always had a remnant. Now, sa panahon kaniadto sa captivity, o sa panahon kaniadto sa diha nga ang nasod sa Israel, gipang-atake sa mga kalaban kaniadto, niya gipagbuwa sila, ibutang sila sa laing lugar, na ay gitawag dito nga pangalan si Ezra o si Nehemiah. Kini duha ka mga tao gi-led sa Ginoo, nga kuwaon niya ang katawhan ibalik dito sa ilahang lugar sa Israel. Unya kini nga mga tao gitawag nato og ganang salin. Sa bago nga tugod na silang John the Baptist ug uban ng mga tao, nahimo silang mga tao nga nagatinguha sila nga mubalik ang Ginoo, nagatinguha sila nga mag-rule ang Ginoo sila nga nasod. Now kini nga mga tao gitawag pud nato nga tinuod nga Hudiyo, apan sila ang mga salin nga tinuod nga Hudiyo. Now right there in Luke 2:38 is the testimony of Anna in the temple. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all that looked, watch it, all that looked for the redemption of Jerusalem, in Jerusalem. So Anna testified holding the baby Jesus, and testified that this is the Messiah that's going to bring about the redemption of Israel and Jerusalem. She's part of the remnant. But the thing I really want you to know is that during the church age, right now, and we're at the end of the church age, the remnant of the Jews is those that believe in Jesus Christ. Paul said he was one of them. So, give me just one more second here. Paul is a Jew, biologically. He's seed of Abraham. His tribe was Benjamin. But he established a spiritual, personal relationship with God through believing in Jesus Christ. So he is presenting himself as an example that God has not forsaken the Jew. He has given the Jew an opportunity to be complete with accepting Jesus as Messiah. Na atong tanawon dinhi ang tinuod or remnant or gitawag nato og kanang salin nga Hudiyo, dili nang sayang dugo, kundi dili usab salin nga Hudiyo kanang nagtuo bitaw sila nga Hudiyo silang pagkadugo pero nato sila relasyon diha sa Ginoo. Now kanang di lang relasyon kundi dili usab silang paghibalong ang Ginoo balik diri sa kalibutan nga moy mag-rule sa ilahang lugar. Now natin sa kabuktaw dinhi pangalan natong Anna. Si Anna diri sa Luke chapter 2 verse 36 mingon siya yang gihawiran si Jesus, mingon siya mao ni ang katubsanan sa Jerusalem. Sa ato pa naguna-una siya nga mao ning Misaya, mao ning mutubos sa ato ang mao ning mahimong hari sa ato ang lugar. Now kini nga tao, kini si Ana, siya usa ka salin sa mga Hudiyo. Siya usa ka salin sa mga Hudiyo. Now si Pablo tinuod man siya usa ka Hudiyo. Si Pablo siya usa ka tribo sa Benjamin, unya naapod siya mga naiskwelahan sa balaod. Unya kini si Pablo yahan ipakita nga siya nahimong usa ka salin sa mga Hudiyo tungod kay iyang gidawat si Jesus nga iyang personal nga maluluwas. Sa diha nga ang usa ka Hudiyo midawat ni Jesus nga iyang maluluwas. Unya nagtuo siya nga si Jesus mao ang Misaya, si Jesus mao ang usa ka hari sa mga Hudiyo nga mobalik diri sa kalibutan pohon. Mao kana siya mahimong salin nga mga Hudiyo, mo nang mahimong salin sa usa ka Hudiyo. Now, we've got
another time period coming up called tribulation. God's going to call the church, us, out in the rapture. And then begins a time of great tribulation. And it's the judgment of the Jew for his rejection of Jesus Christ. Now, you've got to get this. In the tribulation, there is a remnant of the Jews that have accepted Jesus Christ as their Savior. And there's 12,000 from each tribe, which makes up 144,000. You've heard of the 144,000 before. They're not Jehovah's Witnesses. They're Jews. They're complete Jews. And during the tribulation, they are the remnant of Israel, and they are used by the Lord to witness to the Jew during tribulation. And a great multitude of the Jews are saved as a result of that. And that's where I wanted to get to before we quit. So you have a remnant in every time period. Right now, the remnant is the Jew that converts through Christ to Christianity and becomes part of the church. And then next is the remnant of the 144,000 Jews, biologically, that receive Messiah. And there'll be a time, just like when Joseph presented himself to his brethren, and they accept him after they did all of the miserable things they did against Joseph in Genesis. They're going to accept him as their Messiah. And that is going to happen in tribulation time. Now, atong hinumduman, ay moabot nga rapture. Kining rapture, mo kining pag-abot sa Ginoo diri sa kalibutan, kuwaon niya ang mga luwas ng mga tao, unya katong dili luwas nga tao mo tong magpabilin. Paghuman ang pabilin na ay mahitabo dayon nga gitawag nato og tribulation. Diri sa tribulation, diri i-judge sa Ginoo ang mga Hudiyo. Naagyoy mahitabo nga naay mga Hudiyo nga hukman sa Ginoo. Pero dili pud mahitabo nga walay mahitabo nga walay remnant or walay salin niya ng atay. Ang Ginoo naglahi siya og usa ka grupo ka mga Hudiyo, gitawag niya salin nga mga Hudiyo. Kada tribo na pila ka mga lilibo ka mga tribo, unya miabot na siya 144,000 ka mga Hudiyo. Kining 144,000 ka mga Hudiyo, mao ni siya ang mga midawat ni Ginoong Jesucristo ng ilang personal nga maluluwas. Unya kining 144,000 ka mga Hudiyo nga naay Kristo silang kinabuhi, mao pud niya gigamit sa Ginoo nga mo-witness, muwali or mo dasig sa ilahang katawhan nga mga Hudiyo nga mo accept kang Ginoong Jesucristo nga iyang maluluwas. Now, kung nakabantay mo sa story ni Joseph, si Joseph gisalipway siyang mga igsuon. Unya sa diha nga siya nagpakita dito sa Egypt, gidawat siya sa iyang mga igsuon. Ingana usab ang hulagway nga mahitabo sa diha nga mo abot ang katong 144,000, unya muwali sila sa iyang katawhan sa mga Hudiyo. Ingana pud usab ang mahitabo ng ilang dawaton si Jesus ng ilang personal nga maluluwas dito nga time. Jehovah's Witnesses believe they are the 144,000. So we can all ask them what tribe they're from. All right, let's pray. Thank you, Lord, for a good lesson. It's always good out of your word. We believe it. Pray that you'd bless the hearts of the people here. If they have to travel, give them safe journey. Thank you for